Mga bay, eto na naman. Aayusin ko tong Aerox dahil kapag ginagamit at lalo na kapag mainit na yung makina, bigla na lang mamamatay at magkakaroon ng error 12. Tapos mamaya aandar na naman. Yung ganitong problema sa NMAX at Aerox, common ito at madali lang itong ayusin. Kung sa tao, ubot sipon. Mabilis lang ito gamutin kapag alam mo yung proseso. Ngayon, ituturo ko yung abot ng aking makakaya. 90% ito talaga ang problema ng Aerox tsaka NMAX. Subukan natin i-start yung motor. So umaandar naman siya mga boss, kaso nga lang namamatay habang ginagamit. So umaandar naman siya mga bossing, no? Kaso ang problema dito, kapag uminit na yung makina, namamatay. Sa error 12 ng NMAX at Aerox, may mga pattern akong sinusundan. Kahit wala na ngang diagnostic tool. Pero syempre, mas maganda pa rin pag meron. Ang unang gagawin, aalamin kung nasa standard pa yung voltahe ng battery. Gamit nga ang multimeter. Pangalawa, dapat naiikot ng kamay ang magneto. Kung sakaling hindi, baka tukod yung makina. Or kaya naman, kumalang yung belt. Pang-tatlo, kapag pinapustart, silipin nyo ang magneto. Kapag tuloy-tuloy yung ikot at ayaw umandar, 90% may problema sa CKP sensor at sa wiring. Pang-apat, i-check mo yung spark plug cap. Baka naman tad-tad ng kalawang at dumiyan. Pang-lima, huwag kalimutan tingnan itong spark plug. Madalas pudpud na yan or kaya naman malaki ang clearance. Pang-anim, huwag kalimutang i-monitor ang kuryente ng ignition coil. Kasama na rin yung mga wirings. Pang-pito, kung walang lumalabas na gasolina sa injector at hose, possible sira na yung fuel assembly. Kung sakaling hindi naman, silipin ang fuel filter. 100% barado na yan. At syempre, magpalit na rin kayo ng bago. Pang-walo, kapag pinupush-start, hindi umiikot yung magneto. 100% mga bahay, sunog yung stator. Kung sakaling hindi sunog, silipin nyo yung socket terminal. 100% sunog yan. Dahil ang problema ng motor mamamatay habang ginagamit, lalo na kapag mainit na yung makina. Kaya naman mga bay, agad ko nang sinilip itong stator. Pag alis ko ng magneto, hindi naman sunog yung coil. Ang napansin ko, napakaraming langis sa loob. Ayan mga bay. Ito yung dahilan kung bakit nasira na itong CKP sensor. Lalo na nga kung inabot na ito ng mga ilang taon. Kaya kung meron kayong mapapansin na langis sa bandang radiator nyo mga bay, 100% sira na yung oil seal nyo dyan sa loob. At kailangan nyo na ngang palitan. Baka matulad kayo sa motor na ito na bigla na lang tumitirik. Para naman sa quality na service, inalis ko muna yung CKP sensor dito sa stator. At eto nga, tinatanggal ko na yung mga dumi at mga kalawang na kumakapit dito sa gilid. Dahil nga matagal na panahon itong nababad sa langis, kaya naman itong mga duming kumakapit ang hirap tanggalin. Pero syempre hindi natin susukuan yan. Lahat ay gagawin para sa customer satisfaction. Housing ng stator ang sunod kong nilinis. Tinanggal ang mga carbon deposit, initial na pagwawashing itong gasolina. Pagkatapos, binanlawan ng CVT cleaner. At nung malinis na, tinatanggal na yung sirang oil seal. Sa pagkakabit ng oil seal, dapat nga dito dahan-dahan. At hindi nga ito pabilisan. Para yung surface, lapat na lapat. Para wala nang langis ang tumagas. Pagkatapos dito sa stator, ikakabit ko na yung bagong CKP sensor. Para naman sa mga gusto mag-DIY, hindi ito mahirap ibalik. Ang pagkakaingat-ingatan nyo lang mga bay, na dapat hindi nyo masugatan yung stator coil. Kasi kapag nagasgasan yan at lumitaw yung tanso, in the future magkakaroon ng sunog yung coil. Syempre kapag nasunog yan, may domino effect. At eto ang mga iyon. Hindi na aandar ang motor. Bagsak ang voltahe ng battery. At ang malala, baka madali pa yung computer box. So mga boss, tapos na tayo mag-install ng mga dapat palitan dito sa motor. Fuel filter, CKP sensor, tapos nilinis na rin natin. So ngayon mga boss, subukan natin, paandarin kung wala bang hindi ba nakaproblema yung ating pagkagawa. So start. Okay, so wala problema mga boss. So mga boss, nakabit na natin yung mga kaha dito sa part ng Aerox. So ngayon, dapat paandarin natin to na within 30 minutes. Tapos doon natin i-monitor kung kusa ba mag-shutdown tong makina ng motor. Kapag nag-shutdown, ibig sabihin may papalitan pa dito. Kapag hindi na, tuloy-tuloy yung andar, sa loob ng 30 minutes up, ibig sabihin, pwede itong gamitin. At hindi na to titirik sa kalsada kapag ginagamit. So natin mga boss. So pandarin natin ng 30 minutes. At least 30 minutes mga boss. Ayan.
Yung mga bossing, itong motor na to kanina pa umaandar. So as you can see, nabalik na natin yung mga kahari ko sa motor na to. As of now, hindi pa rin siya namamatay. So ibig sabihin mga boss, wala na problema itong motor na to. At pwede na gamitin sa malayuan. Okay. So natin mga boss. Start. Okay na sir, di ka namatayan sir.